Okay? Aton ipahaluna ang aton mga tagsa-tagsa ka kaugalingon. Praise God sa makausapa aton pagpakan ng buhay ng Diyos. Hallelujah. Aton ginapasalamatan ng Ginoo tungod kay aniya na ta sa bulan na sa September. Praise God. Nakaabot na ta sa sining bulan, sa bulan na sa Ber. Kalaygo ng ngalan ni Kristo Jesus. Kadayon, salamat po tungod kay may bagong recruit ang mga gitawag Sunset. Sister Ana, Sunset na. Bagong recruit. Makita nga salamat sa inyo. Amen. Galaygo ng ngalan ni Kristo Jesus. This time, aton i-prepared aton kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kag labaw sa tanan ang aton karon pagpartik sa Holy Eucharist. Aton monthly Thanksgiving, praise God. Sa extension, bisan pa man sa kabuhi ni Manong Romeo, palapakan nato ng Ginoo. Magabarog ta ko dayon sa makausa, mangayo ta kaalam sa Ginoo sa mga mensahe naton gitun-an. Magampo ta tanan. Dios nga labing naman. Nagaduol kami sa imo tungod kay sa sining adlaw imo kini adlaw Ginoo. Adlaw kini nga diin amon ka sibahon. Kag adlaw kini o Dios nga sa diin amon ka himayaon. Gani ari ang imo mga kaanakan nagapalapit sa imo tungod kay di kabuhi namon ang pagsimba o Dios. Dili Ginoo kompleto nga amon adlaw nga dili ka namon masimba. Kag sa sini naman nga adlaw before kami magapartik sa Holy Eucharist, Ginoo, atagi kami bisan pa man, hallelujah, sa espiritu sa kaalam. Anointing, ang gahom, bisan pa man ang imong hamili nga dugo magatabon sa ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magaingon. Amen. Magaling po ta tanan. And right now, makausap pa may buntag ka na itong tanan. Padayon ta sa aton pagtuon parte sa Galacia, Kapitulo 5, 22 pakadto sa 23. Amen. Kag balikon naton kini nga mensahe. It is for maturity para sa aton tanan. Ang Biblia, kung lang taon naton, may 5 kahugna sa pagtuon sa balaan nga Espiritu Santo. Una, the persons of the Holy Spirit. Second, which is the ministry of the Holy Spirit. And the third, the work of the Holy Spirit. And the fourth is the gifts of the Holy Spirit. And then the last one is the fruit of the Holy Spirit. So ini sila, ang 5 kahugna, may ara sila nagkalain-lain nga mga kamatuoran. Kadayon sa aton family prayer group, aton gitun-an ang the work of the Holy Spirit. And right now, aton giseries ang fruit of the Holy Spirit. Tungod kay, this is what an identity sa mga Kristohanon. Kag, ini nga pagtuon, it is what for maturity sa aton nga mga nagsimba kag nag-alagad sa Dios. Ingon pa diri sa Galacia, Kapitulo 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And against such there is no law. Sa Cebuano, kung lang taon na to, apan ang Espiritu naghatag sa bunga sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapainubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon, kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balao. So this is what the fruits of the Holy Spirit.
And right now, we are in a second stage sa introduction naton sa pagtuon naton sa Galatia sa chapter 5 in verse 22 pakadto sa verse 23. This is what is second part sa aton introduction sa sini nga passage. Ang Biblia kulantaw naton sa aton nga gitawag nga notes. If our key to sit under the guidance and the power of the Holy or a blessed Holy Spirit, though we may not afraid from steering natures of this world, amen, dili ta exempted. Kay nga man, ang kalibutan nga gisulti ni Kristo Jesus sa 1 sa kapitulo 16, versikulo 33, nagaingon si Kristo Jesus, paantuson kamo sa kalibutan. So meaning, dili ta exempted. Dili ta gawas nun sa mga problema. Dili ta gawas nun bisan pa man sa krisis sa ekonomiya. Dili ta gawas nun bisan pa man imo makita sa mga kadautan sa sini nga kalibutan. But the Bible says, ang pulong sa Dios, si Kristo Jesus mismo nagambal, ibilin ko sa inyo ang akong kalinaw. Amo na nga siling padere, if our key to sit under the guidance and the power of a blessed Holy Spirit, though we may not be afraid from the spearing natures of this world, and the second things, and the oppositions of a corrupt natures which remains in us, nga mao ang gitawag tawhanon naton nga kinaiya. Amen? Nga pabilin, nga nagagapos, kag nagaulipon sa aton. Amen ba? Kag ini nga gitawag tawhanon nga kinaiya, gusto kini nga mag-control sa aton kinabuhi. Gusto nga mag-manipulate sa kabuhi naton. Kag labaw sa tanan, gusto niya nga dag-on kita sa aton tawhanon nga kinaiya. But you know, the Word of God says, amen, gabay pa nga dili, kay nga may ara ka na balaan ng Espiritu Santo. Amen ba? Hingnay mo katapad, may balaan ng Espiritu Santo ka na. Amen. Yes, according pa sa aton nga notes, as we continue sa sini nga pagtuon, believers are continually engaged in a conflict between the works of the flesh and the work of the Holy Spirit. Amo ni ang struggle naton, di ba? Gitun-an na naton ni. Amo ni ang mga struggle naton. Kag amo ni ang mga butang nga nakigbunggo o nakig-away kita sa aton nga gitawag tawhanon nga kinaiya. Kag ako nagtuo, until such now, there is what a conflict. As continually conflict between sa lihok sa Espiritu Santo kag mismo sa aton tawhanon nga kinaiya, kay ang Biblia mismo nagsulti sa Galacia sa kapitulo 5 sa bersikulo 17, nagaingon si Apostol Pablo sa sini nga passage. Ingon pa niya sa Galatians chapter 5 in verse 17. Siling pa niya dito, kay nagkasumpaki ang buhat sa Espiritu Santo o ang buhat sa tawhanon nga kinaiya. Kag ako nagtuo, ang buhat sa tawhanon nga kinaiya, supak siya sa buhat sa Espiritu Santo. Kag until such now, there is what is struggle sa kabuhi naton. Kaya nga naman, may gusto ta nga buhaton para sa Dios. Pero ang aton tawhanon nga kinaiya, amo ni ang nagababag, amo ni ang nagahatag kag nagapugong sa aton, agod nga dili matuman ang plano sang Dios parte sa kinabuhi naton. Amen ba? Amo na nga siling pa diri sa notes naton, kulang taon naton, according pa sa sini nga passage. The works of the flesh are many and manifest, and these sins will shut men out of heaven. Amo ning gitun-an naton, amo ning usa sa mga nagapugong sa aton nga ang usa ka kabuhi sa tao dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Amen. But you know, Apostle Paul chiefly named that the works of the flesh not only hurtful
to others, amen, but also destroy us. Sabi mo lang, ining aton usahay tawanon nga kinaiya, makapasakit ni sa iba. Amen ba? Muna nga ina siya, pasensya na kung napasakitan ka. Amen. Ang aton tawhanon nga kinaiya, makapasakit ni sa iban. Kag hindi lang kay makapasakit ni sa iya, makadestroy pod sa aton. Amen ba? Amo na nga ako nagto, ining gitun-an naton sa Galatia 5, verse 22 to 23, aton kini ibutang sa aton kasing-kasing kagunahuna, kag dayon maningkamot ta pinagi sa tabang sa Dios nga aton kini mahinumduman, because si Apostol Pablo nagsulti sa Philippians chapter 4 verse 17, nangita ako sing bunga dili sa mga gasa. So even God Himself, amen, according sa aton introduction, gigutom siya sa bunga. Kaya nga man, ang bunga, it refers to God characters. Kag mao kini ang mga butang nga bagay naton tinguhaon sa kabuhi naton. Ang bunga sa balaan ni Espiritu Santo. Ang Biblia, according pa sa sini nga passage, ang tawhanon nga kinaiya, makapasakit kini sa iban. Pero, ang problema, makadestroy pod sa aton. Kuha ninyo? Makadestroy pod sa aton nga amo ni ang pinakadako nga rason nga ang tao dili makasulod sa gingharian sa langit. Anong gihambal dito sa verse 19 kag 20? Sa gibasa naton, sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawanong kinaya, makita kini sa salawayong pagkighilawas. Amen? Amo ning usa sa mga butang nga tun-an naton pag usa-usa gyud kay nga man ang number 1 nga lihok sa tawhanong kinaiya ang kaulag sa unod. Ang last, amen, amo gani na nga ang last nga gitawag fruit sa Espiritu Santo, amo ang pagpugong sa kaugalingon. Amen ba? Kag amo nang tun-an naton, may 3 ka parte ang gistit sa Biblia as talking about pagpugong sa kaugalingon. Ang number 1 dire is talking about ilas, inang kailigbon sa unod. Kag parte sa kailigbon sa unod ang pagpakighilawas. Ang pakighilawas nga dili kamo kasal, dulumtanan kini sa mata sa Dios. Amen ba? Ang Biblia nagambal, makita kini sa salawayong pakighilawas, hugaw o hilas nga mga buhat. Dayon, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, sa pagpamarang, amen? Ining pagpamarang, makita naton dito pod sa Revelation sa chapter 9, verse 20 to 21, kining pagpamarang, hindi kini kay literal nga imo makita masiling naton hiwit or something naghilo. Ining pagpamarang gitawag kini dito sa Griego nga parmakia. Ang word nga parmakia, it came from the word pharmacy. Meaning, ining word nga pagpamarang, amo kini ang kalihukan sa tao sa katapusan nga kapanahonan, walay lain ang mga tao nga nangin addict na sa ila kabuhi. Number 1 dire ang syabo. Kay ang syabo nag-agi kini sa parmakia. Anong word nga parmakia? It came from the word pharmacy. Nag-agi kini, imo makita sa mga gitawag tao nga nagtuon labi na sa pagtimpla sa mga medisina. Amo ning word nga parmakia. Amo na nga bisan sino pa nga presidente ang maglingkod agod nga tapnaon niya ang droga, hindi ni matapna kay nga it is already written in the Bible. Ang pagpamarang, ingon pa diri, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, o sa pagkabahin-bahin. Mao kini ang mga lihok sa tawhanong kinaiya.
Amen ba? So ako nagto, ang Biblia mismo naghatag sa aton sing pinakamatahom nga pagtudlo. According sa gitun-an naton, ang aton pagsimba, ang mga pulong aton na batian, amo ning paghugas sa aton sa mga hilas naton nga mga kalihukan. Meaning, ginasanctify ka sa pulong sa Dios. Ginalimpyuhan ka sa pulong sa Dios aron sa panahon na kung kuhaon ka na sa Ginoo, ang imo kinabuhi, sanctify, hingpit na, kag limpyo na, nga muatubang ka sa Dios. Amo na nga ang pulong sa Dios, importante nga aton mabatian. Amen ba? According pa sa sining nga mga pagtuon, yet what in number calling themselves Christians, but without a manifest blessed fruit of the Holy Spirit as identity of the believers. Madamo karon sa mga Kristohanon nga nagsulti nga sila born again. Sila Kristohanon. Sila nagasimba, pero hindi makita ang bunga sa Espiritu Santo sa ila kabuhi. Amen. May mga born again ka nga makita nga daw halos iya silingan kaaway niya, pero born again siya. Amen. May mamabatian ka nga mga Kristohanon nga wala sila nagtagad, pero born again siya. Diba? Yes, what in number calling themselves of Christians, but without a manifest blessings of a fruit of the Holy Spirit, which are identity of the believers. Ako nagtuo, ining bunga sa Espiritu Santo, mga mabudlay ni nga mga butang nga buhaton. Hapos ang pagpamati, sayon ang pagbersikulo, hapos pamation, pero budlay kini i-aplikar sa kabuhi. Amo gani na nga ini, buhat yun sa Espiritu Santo, kay kung sa imo lang, hindi nimo ni mahimo. Singa na imo katapad, ina nga hitsura, hindi nimo ni mahimo. Amen. Sa naong palangadaan, daw pirmi na alingit. Diba? Sa naong pa lang, daw pirmi na alingit, pirmi na gapasingit. Diba? So this is a hard things sa kabuhi sa Kristohanon. Baliko na kon malisod kini alang sa sini nga mga butang. Amo na nga ang aton pasalamatan may balaan nga Espiritu Santo nga nagatabang sa aton. Amen ba? May balaan nga Espiritu Santo nga nagaparimahin sa aton. Ngaman ang tawhanong kinaiya sopa kini sa lihok parte sa Diyos nun nga kinaiya. Amen ba? Amo na nga ako nagtuo, what are the identity of the believers as part of the fruits of the Holy Spirit, which is love, di ba? Ang gugma. Second, which is joy. Third, which is peace. Then long-suffering. It is sa Cebuano ang pailog, di ba? Mabito na nga, baliko na kon malisod pud usahay ang pailog. O, kung waay ka pailog, kung makabsan kag pailog, kuha ninyo. Amo na nga may mga asawa nga dili na kaagwanta og pailob sa bana. Nga na, gibiyaan na ang bana. May mga bana pod nga di na kaagwanta sa pailob, sa pagpamati, sa gitawag bakba sa asawa. Amen? Budlay ni. Ano? Oh. Pailob. Dayon, which is gentleness, kindness, goodness. Amen? Kadayon, imo makita faithfulness, meekness, and the last one is self-control. So, diri naton makita, ining bunga sa Espiritu Santo,
amo ning budlay nga mga butang nga lihokon sa kabuhi sa Kristohanon. Kay balikon na kon, within this last days, daghan ang nag-angkon nga siya Kristohanon, pero dili makita ang bunga sa balaan ng Espiritu Santo. Amen ba? Amo na ang imo makita, ang Dios gusto niya nga matudluan. Kag paano kini ma-develop sa kabuhi naton? Although nga nakabati ka na, nakabasa ka na, nakatuon ka na, paano naton ma-develop kini nga mga butang sa kabuhi naton? Kaya nga may Espiritu Santo na. Amen? Ang aton na lang applications kag ang pag-develop sini, ang pag-exercise kini, amo ni nga mga butang ang aton angay nga himuon. Paano naton kini mahimo? According pa sa notes naton, one of a very important factor concerning the development of the fruit of the Spirit in our lives is that the fruits are developed through a contrast and through the opposing forces. Hindi ni ma-develop kung dili ka matistingan. Amen. Amen ba? Singanay mo katapad, tistingan ka dyan. Tistingan. Muna nga, may usa ka sisters, siling siya, Pastor, please pray me nga madawat na kon ang Espiritu sa pagka-mapainubsanon. Siling siya, Pastor, just come forward, sister, kag mag-aampo ko sa imo. Nangamuyo ang pastor, Lord, kini nga akong sister, may pinakanindot siya nga gipangayo sa imo. Taga nimo siya kasing-kasing nga mapainubsanon. Pero Lord, padad-i siya kaaway. Iya dayon gisaliway ang kamot sa pastor. Because hindi ta matistingan sa aton natunan, hindi naton ma-prove on why testing sa kabuhi naton. If there, what an opposing forces. Amen. The fruit of the Spirit are really only brought to perfections through their opposites. Hindi ni siya magtubo kung walay gitawag opposites na directions. Let's say, for example lang, kay this is what is second part sa introduction naton. Ang love, di ba? This is what the nine fruit are developed through resisting a contrast. Ma-develop na ni if you resist a contrast. What is the contrast of love? Hatred. Amen. Ang pagdumot. Meaning, kung i-resist nimo ang hatred, ay ako nagtuo, majority sa tao karon, they are what living according with the spirit of hatred. Kasi isa sa aton, may ara ta mga pagdumot. Sometimes, ang pagdumot naton, labi na sa aton mga mag-utod, amen? Labi na kung nakita nimo nga daw unfair ang pag-treat sa inyong ginikanan, magbutang kag hatred. Kag tungod sa sining hatred, hindi na nimo ma-exercise ang love. Ang ara sa imo pagdumot na lang. Hangtod nga magdako ka, hangtod nga maminyo ka, ang pagdumot ara sa imo. Amo na nga madamo sa mga pamilya, mga magsuon, nga dili maayo ang pagtinagdanay. It is because ang starting point, ang hatred sa kasiisa. Amen. But if you oppose this, imo ni pakig-awayan, kay nga man nagkasumpaki ang tawhanong kinaiya o ang iya sa Espiritu Santo. Nagkasumpaki kini. So tungod kay may Espiritu Santo ka na, imo gini siya i-resist.
Amen? Sabi nyo lang, damo na ko may mga nakuha samples. My best friend sa una, si Gingging, Kristohanon, grabe ka, mainampuon. Pero naguba ang konsentrasyon niya sa pag-alagad since nga nagtanom siya hatred sa iyang kasing-kasing. Amen. Sa nagtanom na siya og hatred sa iyang kasing-kasing, kag ang iyang mismo hatred diha lang sa bana niya. Mutanom gani ka na pagdumot. Ang amon sa tugi kahibulungan nga nag-anam-anam na siya og as-as. Kayo sang lawas, healthy kayo ang lawas. Sabi mo lang, sometimes, ang number one food nga factor sa balatian, gikan sa hatred. Dira na naghalin. Kung may lawom ka na nga hatred, amo na ang causes food usahay sa mga balatian naton. Na susceptible ka na sa lihok sang yawa. May mga pagdumot ka na. Labi na sa aton nga may mga temperamento tang madinumtanon. Di ba? Labi na kung may temperamento ka nga melancholy, grabe yun ni kadumot ang ini nga temperamento. Musiling dayon ni magkita na lang ta sa dako nga krus. Yan na. Grabing hatred. Hatred, anger, unforgiving. Kaya nga once may amo na ning sa imo, why ka na love? Kag ang surroundings nimo is the surroundings of hatred. Kada yung second things, itong gambal na kon, ang bispre ni Gingging, namatay gid siya katapusan. Na, it is because of hatred. Gaas-as na lang siya, gaas-as na lang, hangtod nga namatay siya. Imo gyud ma-feel sa iya, tungod kay, ang tao manggod, once nga maghupot na siya og hatred, hindi na po siya malipayon. Kuha ninyo. Hindi na, lain na sa una ang life niya. Pero sa dira nga nagtanom na siya og hatred sa iyang kasing-kasing, hindi ka nakakita siya nga daw ma-enjoy na niya ang iyang kabuhi. Oh. Dayon, walay gabi nga dili siya maghilak. Kaya nga, tungod sa hatred niya, kuha ninyo. Why niya na-surrender sa Diyos? Although, may balangi Espiritu Santo na, pero ang problema, why niya mahatag sa Diyos? Mga butang ni nga bantayanan sa kabuhi sa Kristohanon. Kaya nga man, ako nagtuo, hindi ni amo ang environment sa Diyos. Kuha ninyo? Kita, hindi man ta perfecto, pero i-resist na ton. Kag ako nagtuo, inang pag-resist na ton, daway na nga madidevelop ka sa imo kabuhi. May mga tao nga love learn. Amen? Ano ni mga love learn? Hindi mga love song kundi mga love learn. Ano ni mga tao ni? Mga uhaw sa paghigugma. Mga tao ni nga kulang sa mga paghigugma. Amo na nga, may mga tao nga nagdako na nga way na siya kasi nati paghigugma. Imo makita nga tungod sina nangin violente siya, di ba? Nangin violente siya, makita nimo nangin rebellious siya. Kay kung basahon nimo ang mga cases sa mga nagsabo, mostly mo ning cases. Basahon nimo o interviewon nimo inang mga nalulong na sa droga nga nagsubong sila. Ang case ni imo makita tungod kay para sila way na may nagmahal sa ila. Why na may nagmahal? Amen? Nga may mga tao nga nag-suicide tungod kay ginjikan sila sa yawa, nga hindi na sila importante, wala na may nagmahal sa ila. Amen? So, this is what an area of maturity. Igsuon ko,
ano man ang aton sitwasyon kag kahimtang, still may Dios nga nahigugma sa aton. Kag ini nga gugma sa Dios, amo ning gusto niya nga i-manifest sa kabuhi naton. Kay ang surroundings naton, ano ang liyok sa tawhanon nga kinaya? Panagbingkil. Di ba? Sa way patangadaan na born again, ang surroundings sa aton balay, ang environment sa aton balay, pirmi lang ang panagbingkil. Nga na, ang asawa kag bana, pirmi lang gasuay. Subong sina, gagmay lang nga butang, magsuay dayon. May mga panahon, usahay nga ang gisuayan, wa lang nakasugba og tabagak. Gagmay lang ang mga butang. Di ba? Ang gisuayan usahay, tungod kay, way lang maplas ang iya nga, dito nga gikalibangan. Di ba? Perte, no? Ngaman, ang surroundings naton, amuning aton, labi na kay kita manggod, kay waita sa Ginoo, mga troublemaker ang mindset naton mo. Troublemaker ang mindset naton. Labi na, plus sa temperaments naton, plus sa surroundings naton, tugangan pagayod sa aton nga gitawag trabaho nga way natapahuay. Di ba? Amo na nga daw, di na nimo mahikap, init na siya kaayo. Yan na. Di ba? Dugangan pag yun ngawa na siya kwarta, daw baga na na. Yan na. Pakpaka na to ng Diyos. Di ba? Dayon, abi nyo lang, ang akon pod, mga nakita as evidence. Katong gikasal na kon diri, nga namatay naman gani karon. Grabe ang hatred niya sa iya parents. So one time, this is what tinuod yun kay ako mismo gi-interview na kon siya. 3 times nga gidemon possession. 3 times. Naasawa siya bali sa pag-umangkon na ni Gingging, na apo ni Tata Simeon. Amo tong na-interview na kon siya. Akon siya gingnan nga gidemon possession. Tungod kay grabe ang hatred niya. Grabe ang hatred niya. Nagtanom siya og kaakig, kasuko sa iyang kasing-kasing. Sa kabises, inituon ng istorya. Sa nagsigi siya hilak, sa iya istampa, sa kwarto niya, kag may ispiyo. Sige siya hilak dito, grabe ng hilak niya. Sa dugay na niyang hilak, may aso nga itom nga migawa sa istampa niya. Dito ni sud sa baba niya. Kag pagkahuman, siling pa niya, wala na siya kahinumdom, unsay nahitabo. Pero, ang iyang mga ginikanan, napulo ka tao ang nagpugong siya, di kapugong. Gidemon possessed na siya. Nga, ang hatred manggod, amo ning environment ni Satan. Hindi environment ni Satan ang love. Kuha ninyo. Amo bito na nga ako nagtuwa. Kung gusto ka magtuon mga masiling naton parte sa nablang tambal-tambal, gahom-gahom, lumiriko, i-adapt ang hatred. Kaya kung dali, gusto ka makakaton, kung ang hatred ara sa imo, dali ka makakaton sila. Kaya amo ning kondisyon sa yawa mo. Pero kung may love ka, di kagyod kahibalo niya. Because love, it is not the surroundings of Satan. Hindi niya nature. Ang hatred yan nature ni Satan. Amo na nga kung diin tong may hatred, dito po ni siya. Kuha ninyo.
3 times gidemon possession. Nga, once nga may hatred ka, may kasuko ka, dali makasunod sa imo ang yawa. Amo nang ako nagto, syado katahom ang gihimo sa Espiritu Santo sa kabuhi nato. Nga hindi gusto nga sa kabuhi naton, amo ni ang i-exercise naton, amo ni ang surroundings naton. No, what we need, let us develop the area sa love. Anong gambal ni Paul sa Ephesians 4:26-27? Kung masuko kamo, amen, bantayin nga dili kamo makasala. Amo gining problema naton. May ari sa aton nga masuko karon hangtod pa na sunod Domingo ara lang gihapon. Kag ang pagkasuko usahay amo ning problema kay nga man may mga ipanglabay ka na nga mga pulong nga hindi na maayo. Labi na mag-away ka mo sa imong bana, may mga pulong ka na nga ilabay nga dili maayo. Nga makapasakit na sa iya. Amo ganina, ang last nga may pagpugong sa kaugalingon, kay nga man, ang budlay punggan ang kasuko. Tingnan na mo katapat, budlay pagpugong sa kasuko. Diba? May mga asawa kung masuko, suko gina. Diba? Budlay. Budlay punggan eh. Oh. Budlay. Di kakapugong siya. Bisan unsaon panimog alam-alam, di na gyud ni mapunggan. Amo nang last, pagpugong sa kaugalingon. Budlay kayo. Hindi ni mapunggan kung wala kay balaan ng Espiritu Santo. Anong gambal diriya? Kung masuko kamo bantay nga dili kamo makasala og ayaw palungtara ang inyong kasugo sa tibok adlaw. Ayaw gyud pagkatulog nga may kasuko ka pa. Ayaw gyud kay hindi biya ikaw mo naguyat sa imong kabuhi. Karon matulog ka nga may kasuko, di ka nakabangon. Nga na. Di ba? Ay pagkatulog nga may kasuko. Di ba? Sila yung padre. Kay nga man, posible nga makalugar ang yawa. Sila yung padre, ayaw hatagi gayon ang yawa. Ay hatagi lugar ang yawa. Kaya kung matulog ka nga may kasuko, meaning imo giablihan nga ang yawa may lugar sa imo kabuhi karon. Di ka nakamata. Nga na. Ang dagway nimo nga nasuko pagkahigda, lain lang dagway sa nagigda nga may kasuko mo. Di ba? Lain lang dagway. Nga na. Nga karon, kung mabugtuan ka, ang imo itsura mo po na sa lungon. Uy, ginaumpawan ng itsura. Di ba? So, malisod eh. Amo nang state ni Paul. Mabito na nga sulti na ko. Ang Ginoo manggod, ang aton pagkakristohanon, ang mga butang nga di ginaton masarangan, iya kita ginapatikan. Hindi maginaton ni masarangan, kay baliko naton, lain ang exercise naton sa una. Sa una ya, bahala na. Bahala na. Siling ka pa, makon Diyos man na siya. Bahala na, pero karon sa nakristohanon ka na, lain na ang sistema kagdagan sa imo kabuhi. Di ba? Nung makita sa mga asawa, sa mga bana, kung mo ning inyo conflict o di pag sinabtanay sa gabi, magdevosyonal gid kamo. Devosyonal kamo kay nga para makuha ang kasuko. May arang iban nga maabot na lang sa kabuan. Huwag yapon nagtagad, suko lang yapon siya bana. Nga na. Abot na ko sa kabuan, naagi na lang ang sweldo, yung makita.
Di ba? So, ayaw. Ay ninyo pagpalungtara hangtod sa gabi. Nga na. Kaya dayon, balik-balikon. Subong sina. Di ba? Nahumanan to gahapon, baliko naman. Nga na. Mo nang love, it keeps no records of wrong. Amen? Ay pag balik-balik. Ang sayop sa imo pares, kung isa pa nakatuig, ay pag-ikon, sang dito pa na sang 2022, 2024 na, balikon gapon mo. Yan na. Ano nang problema yun? Di ba? Ano nga ba ni Paul? O gayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay grabe galing kasuko. Once galing nga makasuko ka nga lagmit, makasala ka o lagmit magdumot ka o lagmit hindi ka magpasiguli, ang number one nga masubo ang Espiritu Santo na. Di, masubo na ni siya sa imo kabuhi kay ang tinguha niya nga lain ang surroundings. Kuha ninyo, di masubo na ni siya. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Karon kun mapulihan ni sa kasuko, ang Espiritu Santo masubo. Karon unsa man ang pagluwas niya sa aton sa adlaw nga luwason ka sa Dios, di ba? 31 siling padre niya. Biyain ninyo ang tanan kayugot, kapungot, kasuko, ug ayaw na kamo pagsining kahay. Nga na. Dawas lang sa may mga bungol-bungol, ina daw okay na siya. Nga na. Napili ka mo kasingka kay bungol man. May malang inyo palang matinan, hindi na lang kamo magsining kahay. Di ba? Labi nas mga bana nga daw bungol, na natural ang asawa mo, singka man gina. Nga na. Pag-uwa dito ka mo! Di ba? Ako na nga may nakuha ko diri nga may nakasulti ko nung silingan nganong daw pirmi man na nimo singkahan na imo bana oy wa ka lang kay balubongoy na. Diba? Sa mga dili bungoy imo makita hindi nagoro singka ang gamito na to noy, di ba? Ay na kamo pag siningkahay, pag ininsultuhanay, nga na. So ako na to ayaw ay kamo pag ininsultuhanay kasi isa. Kaya nga kung inang imo karon mo makita giinsulto na nimo imo asawa karon di pa na luto nga Kristohanon hilaw pa na magkuha no nagpisi amo na nga ay kamo pag ininsultuhan ay kay usahay amo nang hinungdan sa mga dili maayo kuha ninyo lantawa lang ang Biblia gitudluan ta silang padre ikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Kalimti because you are now a Christian. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga, that is what surroundings of love. Amen. Although malisod, pero paningkamutan naton nga mahimo naton kini. Malisod magining nga butang, pero mutubo ta through sa pag-oppose sa mga kontras nga mga butang nga maglambot sa aton kag tistingan kagyud sa Ginoo. Para nga ang imong natun-an ma-apply gyud nimo sa imong kabuhi. Amen ba? Kaya yon, siling padre niya. Siling pa dito sa gitawag sa anger. Ang anger is not a sin because even God can be angry for several times. Amen? Even in the Old Testament. Even Jesus Christ in Matthew 21 verse 12 to 13. Makita na to na nga bisan mismo si Kristo Jesus nasuko siya. Amen? Nasuko siya. Ano ang suko sang Dios kag ang sa aton? Ang Biblia nagambal, the Lord's anger is a part of the Lord's judgment against sin. Masuko ang Dios kung ang sala amo ang gibuhat. Kuha ninyo? Meaning that is considered as a righteous anger. May pasikaranan siya kay nga nasuko siya kay nga dili sa buot nga malaglag ka. Parehas bitaw sa mga ginikanan na ang ilang mga anak naghimo dili maayo. Natural masuko gyud ang ginikanan. Ang pagkasuko sa ginikanan dili na nga ina nga pagkasuko para sa ilang nga kadautan. Nasuko na kay ang ginikanan hindi siya gusto nga ang iyang mga anak makadto sa kalaglagan. Kuha ninyo? So ako ang Biblia nagtudlo pod as a balanced way. Ang pagkasuko hindi ni sala. Ang sala lang gani dire amo ni
kung nasuko ka, nga hindi maayo, kadayon palungtaro nimo hangtod na sa gabi, kadayon balik-balikon pa nimo, while ang Dios, ang kasuko niya, may relations ni sa gitawag sa sala. Kag amo po ni sa kabuhi na to natural, hindi malipay po ng Ginoo kung misala ka. Amo ganin nga ang mga tao nga nagpractice sa mga butang nga kahiwian, ang Ginoo masuko gyud siya kabuhi. Kuha ninyo as related sa iya nga gitawag nature. Kuha ninyo? Oh, lantaw lang. Unsay nahitabo dito sa Matthew chapter 21, di ba? Nasuko ang Dios, it is because nakita niya nga ang simbahan hindi na simbahan. Amo to nasuko ang Ginoo. Gipanglimbuwag niya ang mga lamisa kay nga hindi na matarong atubangan sa Dios. Kag mao ni ang Ginoo. Nakuha ninyo? Oh. Ang anger sa Greek word may duwa ni kagitawag meaning. Una, gitawag kinig tumos. Ang tumos, anger, is an emotional arousal caused by something that displays us. Amuning natabo dito sa kang Kristo Jesus, that is the word thumos. May mga butang siya nga way nalipay, amo to nga nasubo siya, o nasuko siya, tungod sa sala nga gihimo sang tao. But the second word sa anger, gitawag kinig ugri. Ano ning ugri? Which indicates an abiding attitudes of the heart with a desire for revenge. Amen? Amo na ning problema. Ang imo kasuko, may ara ka na, gihuna-huna nga dili maayo, aron nga makabalos ka sa iya. Amo na nga pasakitan nimo siya istorya, labayan nimo sa dili maayo, ingana insultohon nimo siya kay nga ang imo tumong kag tuyo nga mabalusan siya. And that is what, yes, hatred. Amen. Amo na nga ako nagtuo, these surroundings gusto sa Dios nga ma-resist naton sa aton kabuhi. Pakpakan naton ng Ginoo. The second things is joy. Amen? Joy. Kita tanan joy. Amen. Posible nga ang ngalan nimo joy, pero ang itsura hindi joy. Amen? Ano ang opposite sini? Anong opposite sini? May exercise naton ang kabuhi nga malipayon kung ang tag sa ka-opposite sa kabuhi aton ma-rebuke. Kay mabito na nga ako nagtuwa, gina-allow gyud sa Dios sometimes ang mga dili maayo nga sitwasyon sa kabuhi naton. Kuha ninyo? Gina-allow na sa Dios. Kay nga ang punto diri sa Dios aron nga ma-resist nimo ang opposite sa bunga sa Espiritu Santo. Anong bunga sa Espiritu Santo? Kalipay. Diba? Amo nang Ginoo, gina-allow niya usahay ang mga bugat nga sirkumstansya. Nga bisan luyo ba diri sa bugat nga sirkumstansya, linga ko ninyo tupad, makangisi ba siya gihapon? Malisod ay. Diba? Labi na nga danon sahay, may ara magita nature, may temperamento ta. May ara ta nga dan temperamento nga, way kita maanad bisan sa pagngisi. Oh. Diba? Way kita maanad. Kung may grabe nga katawanan, igo lang ta magpagawa sa ngipon. Diba? Wala nga. Dati sa temperament. Igo lang magpagawa. Way na. May mga tao nga nag-ihi nagkatawa. Pero siya, daway siya emotion kag senses. Wala. Galantaw lang. Di ba? May mga tao ganyan subong sinoy. So, ang Espiritu Santo, gina-allow niya ang mga, let's say, kasubanan sa kabuhi. Kaya nga man, agod nga ma-apply naton ang kabuhi nga malipayon.
Kaya nga binyo lang, inimagod ang kasubanan. This is part sa cars. Lantaw na ton sa, kaya lang, lantaw na ton sa Genesis chapter 3 verse 16 na. Anong gambal diri? To the woman, he said, I will greatly multiply your sorrow. Kuha ninyo? This is part ni siya sa cars. Kita tanan mo ingon, tunglo. Amo na nga ang Espiritu Santo, gusto niya nga makuha ni sa aton kabuhi. Kay ang pagsubo, parte ni sa tunglo sa Diyos. Amo na nga, bahala na kung ang naong do tinunglo, basta makatama ka lang. Ang problema, ang naong do tinunglo na, dili pa hingatawa. Di ba? Bawi-bawi unta na lang. Yan na. Sila pa sa Diyos, I will greatly multiply your sorrow and your conceptions in pain you shall bring forth children. Amen? So ako nagtuong, balikon ako, mabudlay magyod sa aton, labi na ko may problema ka. Labi na kon ara ka sa hindi maayo nga sitwasyon. Labi na ara ka sa kaso nga ang imo nga gitawag sitwasyon dili maayo. But you know, the case, ang bunga sa Espiritu Santo nang lihok sa imo kabuhi. Why? Ang gusto sa Espiritu Santo, nga imo kini mahatagan sa kontras nga pagkabuhi. Ano ang kontras sa sorrow? Means is joy. Amen? Amo bitaw na nga, imo gyud paning kamutan. Although you're surrounded with circumstances, but you know, the fruit of the Holy Spirit is joy. Amen? Imo agyud nga malipayon ka sa imo kabuhi. Ina bang ang imo life just maintain sa imo nga gitawag pagkakristohanon? You enjoy. Kay nga man, si Solomon may hambala sa chapter 12 sa verse 1. Ako ni paklik kang chubby boy. Mga butang ni nga hindi maayo sa kabuhi sa tao. Anong hambal ni Solomon sa Ecclesiastes sa chapter 12 in verse 1? Ang tao na to na, hinumdumi ang imong magbubuhat, samtang batanon pa ikaw. Sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw, og katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Kung moabot na ni sa inyo, ano ni nga stages nga maabot na sa imo ni? Ano na ni nga stages? Kaya diri naton makita, may mga hugna nga gistate diri. Ano ni nga stages nga moingon ka na dili ko malipayon sa akong kabuhi? Una, kita matiguang magyuta. Okay, sino diri nga mga tiguang ang malipay na ang imo kabuhi ara na lang kapirmi sa inyo balay, nagtambo pirmi sa bintana kung sino ang muduang? Wala. 30 kasubo nga kabuhi. Kuha ninyo? Meaning, haling ka pa siyang batanon, duway kakalipay sa imo kabuhi. Huwag nimo gi-enjoy ang regalo sang Dios nga magkalipay ka. Hangtod nga naabot ka na sa sini nga punto, nga hapit ka na kuhaon sa Dios, amo ra gyapon wa kay kalipay. So no, just torn sa imo nga gitawag sistema sa kabuhi. Dawata ang bunga sa Espiritu Santo pag-enjoy sa imo kabuhi. Amen. Enjoy ang kabuhi. Bunga ni sa Espiritu Santo. Latob lang ang opposite sa gitawag sa joy, sorrow. Ano pa? Balik ta dito sa opposite. Sorrow, dayon grief.
self-pity. Katulad ni mga tao nga daway nakalipay. Pirmi na lang siya ma-self-pity. Ano ning self-pity? Pirmi ka na lang magununa, kaluoy na sa akon. Kaluoy na kayo sa akon. Dayon, tungod sina nga una-huna, imo na panguntrahon ang mga tao kay nga musiling ka na uway na sila nagpakabana, luoy na ko kayo. Self-pity ka na. Dayon maging suspitsyoso ka na. Kuha ninyo? No. Hindi paghimuan ni. Kay baliko na kon ang root word sang self-pity means is condolence. Ang root word sang self-pity means is condolence. Buhi ka pa, pero gikondolence na nimo ang imong kaugalingon. Kato lang mga tao nga dili malipayon sa iya nga kabuhi. Oh, buhi siya tuod, pero doara na siya sa lungon. Nakita ka mo? Tuod. Buhi pa siya tuod, pero doara na siya sa lungon. Kaya sa man, gawa magit. No. You have enjoy sa fruit sa Espiritu Santo. Ini part pa ni sa contrast ang aton gitunan. Why pa naton ni pag-usa-usa pagtuon? Because this is what is second part sa aton nga gitawag introduction. Anong giambal dito sa chapter 37? Dito sa gitawag sa verse 7. Paabuta ang Ginoo nga mo'y mulihok. Basahin tayo ng verse 8. Unahon tayo yung 7. Ang verse 8. Dito na lang sa verse 8. Silin pa dito sa verse. Ayaw kasuko ug ayaw kaligot-got. Ayaw pagsubo kay kana. Ano kuno? Dako ako no ninyo. Oh. Ambot giambalan na kita sa Bible pero nga magsubo kita. Nga gusto magita madaot. O, giambala na kita sa Bible ay pagsubo kay kana makadaot pero gusto kita pirmi magsubo. Kay gusto ka siguro madaot. Di ba? Ara na ginas Biblia ay pagsubo kay kana makadaot. So meaning ang mga butang nga hindi gusto sa Dios, hindi po naton pagsigihon. Nga na. Hindi naton paghimuon sa kabuhi naton ng mga butang pod nga makadaot sa kabuhi naton. Amen? So, gabay pa nga ang bunga sa Espiritu Santo, amo ni ang lihokon kag buhaton naton. Ikatatlo, ang iya nga gitawag state morning peace, ang kalinaw. Mukita nang sulti na kon aton ni siya matag usa-usa. Ano ang iya sini-opposites? Ang confusions. Amen. Trouble, unsettled mind, preoccupied with something. Amen. Anxiety. Amo ning mga gitawag mga opposite niya nga bagay naton i-resist sa kabuhi. Kuha ninyo. Sabi mo lang ang pinaka-the best nga blessings nga ihatag sa aton sa Dios amo ni nga inighigda nimo makatulog kadayon. That is a wonderful blessings. Amen? Okay, sino diri sa aton ang paghigda makatulog dayon? That is a wonderful blessings from the Lord. Amen? Kay, abi mo lang, that is a sign of peace. Although kay balo ka may problema, although kay balo ka nga may sirkumstansya, although kay balo ka nga ara ang kinawala, pero ang tao nga malinawon, why niya nigitagad? Amen? Because he has peace of mind. Amo gani na nga, ang gitun-an naton nga usahay, nangin malimtanon ta, nangin pungtanon ta, tungod ang number one, na lose ang peace of mind naton.
Di ba? Amo nang mga causes nato usahay kay nga kung malus na gani ang peace of mind because this mind sometimes preoccupied with something. Nga na amo na nga panahon sa Domingo inig panimba na maglalis anay, magsigpangitaay anay, diin na ang yabra, diin na ang iyang kon kay nga lipat naman siya. Na sige na siya tuyok pero aling nga di siya abaga. Di ba? Because they are what preoccupied with something. Nga na. Mag-away na sila si Abana kay mangita na sa siyang antyos pero ara lang di siya ulo. Nga na. So ako nagto amo ng mga butang nga makapalos sa aton kalinaw sa hunahuna. Just stay calm. Amen. Just stay calm and relax and then just meditate. Agod nga madawat nimo ang kalinaw sa kabuhi. Amen. Mabito nang ako nagtuo sa aton pagkabuhi sa sini nga Kristohanon, may ari sa aton nga wala sa mga tao nga way nag-alagad sa Dios. Perti kadako sang bintahan naton kay nga man may ara pulong sa Dios nga nagahatag sa aton insakto nga guidance sa aton kabuhi. Amen. Yes, of course. Ako nagtuo, iningada ng anxiety, it will cause insomnia sa kabuhi naton. Taglantaw abla, kung ma-insomnia ka na, grabe na ang damage sa imong lawas. O, sa insomnia, pila na ka% ang madamage sa lawas nimo kung ma-insomnia ka. Kag ang kasagaran nga cases sa insomnia, maango-ango ka. O, imo makita, malisuan ka na, maayo nga hunahuna. Amo lang na, insomnia lang, pero kuyaw, madulaan ka insakto nga panimuot. Kaya nga, pila ka % ang madula sa aton kung ang imo kabuhi hindi ka makatulog sa insakto. Nga na. Amo na nga ako nagto, ang Biblia mismo nagtudlo sa aton, it is what peace. Amo na nga kung maglambot sa aton ng mga confusions, trouble, kaya ang word nga trouble, gitawag kini sa Grego nga amal, meaning, ining word nga amal, it is talking about exhausted. Amen? Kadayon ang word nga amal, it is talking about really in fatigue, both in emotional, psychological, and spiritual. Meaning, gikapoy ka na sa sige paminsar, gikapoy ka na sa imo nga balatsyagon, tungod sa mga kasakitan, and that is what causes of trouble sa kabuhi naton. Amo ng word nga trouble came from the word amal. Amen? Meaning it causes a fatigue of psychological, emotional, and even sa aton spiritual. Amo na nga may mga tao nga moingon na nga gikapoy nako. And that is the word trouble. Amen? So ako nagto ang balahan ng Espiritu Santo no hatagan kaniya kalinaw sa kabuhi. Kag this is what a best blessing sa aton tanan. Amen ba? Inang malinawon ka. Let's say for example lang, sa work ninyo, kung malinawon ka sa work nimo, that is a gift from God. Pero kung nagtrabaho ka nga dili malinawon, you must question yourself. Amen? Kay ang tagsa kabutang, ang kalinaw amo ni ang importante. Because ang kalinaw, then mo follow dire ang enjoyment sa kabuhi nimo. And this is what the opposites. Amen ba? Anong gihambal ni Christ sa John 14 verse 1? Silimpan niya sa New King James, let not your heart be troubled. This is the word amal. This is talking about a fatigue from psychological, emotional, and spiritual. Amen? Damo na sa aton ang gikapoy. Amen ba? Silimpan ni Christ, you believe in God, believe also in me. Amen. Ang Philippians sa chapter 4 verse 6 to 7, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Dili pangayua sa Dios ang inyong gikinanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Kay sa verse 7 dayon, siling dayon dito niya, ang sumpay ug ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao. Meaning ining praises nga dili matungkad sa tao, meaning ang dili mabuhat sa tao. Meaning, why ni naghalin sa secular, why ni naghalin even sa mga psychologists, why po ni naghalin bisan pa man sa mga ngilngig ng mga counsel sa tao, ang kalinaw iya lang sa Diyos.
Amen ba? Pakpakan na to ng Ginoo. So, just stay calm, relax, and meditate the Word of God. Amen. Just stay calm in your mind. Naman, sometimes manggod ang aton huna-una garambol ni. Hindi ta single-minded. Amo na nga madula ang aton peace of mind because we are not single-minded. Amen. Ang aton huna-huna imo makita garambol sa sulod. Amo na nga kun ablihan ang una-huna daw parehas kuno ni kanal nga imong gikutaw. Amo na katapusan maglibog ka na ka magsige ka kalibog. Nga ikaw lang mismo ang naglibog sa imo huna-huna. Pakan na to ng Diyos. Kada yon, anong gihambal diri sa ikatatlo, ikaapat as long suffering or pailog. Ang iya sini nga gitawag contrast is prolonged trials. Amen. Amo ni nga atong problema. Ambot makalahutay kata sa mga testing sa kabuhi. Trials. Budlay oy. Diba? Ang issue diri, hindi kayang trials, kundi ang paglahutay naton sa trial. Siling ka, Lord, saan o pamanimahuman oy? Diba? Inabang, bago lang nasulbad ang isa, hara naman ang isa. Nga na. That is prolonged trials and testings. Nga man, mangin impatience ka na. Mangin inconsistent ka na. Amo ni ang mga opposites kag contrast niya nga bagay na tundag-on kay nga baliko na ton gi-allow ni sa Dios to develop the fruits. Kay kun waay ni siya, hindi naton ma-develop ang fruits. Kuha ninyo? So God allow this everything. Magatindog ta tanan diha sa presensya sa Dios. Hallelujah. Adayon. Siling pa sa number 5. Kindness. Gentleness. Ano ning kindness? Gentleness. Tawag kinig malumo o maluluyon. Amen. Malumo o maluluyon. Ano ang iya sini nga contrast? It is uncompassion. Hindi maluluyon. Kaya kinahanglan ma-develop sa aton kabuhi ini nga mga butang kung kita magmangin maluluyon. Amen. Inconsiderate. Hard. Kada yon nangin argumentative ka. Kada yon nangin impulsive. Amo ni nga mga butang ang ginaalaw sa Dios aron nga ma-exercise na. Amen ba? Kuyaw niyo eh. Ini mga kinaiya nga nangin opposite sa sini nga gitawag fruits. So what we need, ang tabang sa Espiritu Santo. Amen. Because this is part pa sa aton introductions kagnaman ang gusto sa Dios nga ma-exercise naton kini nga mga bunga. Why? Ilang taon na ton ang last part sa aton nga teksto. Ang praises dito, kay siling pa dito, kay kini nga mga buhat, wala na hisakop sa balaod. Sabi katahog, in verse 23, the praise, there is law against such thing. Meaning, ini manggod nga mga bunga, hindi kakabasa nga nasulod sa balaod. Kagwalay balaod nga nahimo sini. Meaning, there is no law to condemn such persons. This, therefore, are the true freemen, free from condemning sentence of the law. Ilang dahin dire? Because to those who are led by the Holy Spirit, free from the condemnations of the law, meaning free from the condemnations of conscience. Na, sabi nyo lang, kung ano ang ara sa imo konsensya, amo po na ang gamiton sa Diyos. Prangka nga pagkaistorya, sinong nakasuway dire nga wala ka mo nagtagad sa imong asawa kag bana sulod sa usa ka buwan? Bayaw ko ninyo kamo.
Pangutana amo ni, wala ba nagbagting ang inyo konsensya nga may naghutik nga sala ni, hindi ni maayo, hindi insakto ang imo gihimo? Bisan way pa pastor, wala pa ang imo gitawag best friend nga mag-advise sa imo, ang konsensya nimo amo ni ang una nga magpabatsyag sa imo nga sala. Oh, meaning hindi ka gawas no. Nga may konsensya ka nga nagapa batsyag sa imong gihimo. Anto bla, labi na kon may tao ka nga gimuway kag imo makita, imo gid siya gibati-bati istorya dili maayo, pagkahuman paminawa ang inyong konsensya. Musilin ang imo konsensya, dili tumayo. Ang imo mismo konsensya amo ning number 1 nimo nga ga-correct sa imo kabuhi. Lantaw naton ang Romans sa chapter 2 verse 15. Ipaklik na kon sa kang chubby boy. Before naton lantawon ang Romans chapter 9 verse 1. Kay nga man ako nagtuo kun ini nga mga butang gitinguhaan nato ni, gi-exercise nato ni. Mamatay ka nga malinawon. So, let's say for example, labi, nag-away kami ni Bradinho, dugay na nga panahon. Dayon, nagakos kami, naguliay kami. Abi mo lang, mamatay ka nga malinaw. Pero, kung way ka nakapasig-ulit, malisod. May ara condemnation sa conscience. Anong hambal sa Romans 2:15? Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod, sanglit nga ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila o usahay nagsupak kanila. Nga ang hindi maayo nga gihimo naton musupak yun ang konsensya. Pero lang tawa, kung may maayo ka nga gihimo, ang imo pud konsensya do may nagapalakpak sa sulod. Nga na-fulfilled ang iya na tingwa. Amen. Ining aton pagtuon, matun-an nato ni sa aton topic karon about sa anointing. Diri nato ni masabtan ang conscience naton ano ang trabaho siya. Amen. Hallelujah. Ang Romans chapter 9 verse 1 siling panipod. Matuod ang giingon ko, ako ni Kristo o wala ako mamaka. Akon konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Ano kano? Wow. Ang imo witness is your conscience. Meaning, kung ang conscience nimo nagpamatuod nga ikaw may gihimo nga dili maayo, ang conscience nimo amo ang number 1 nga magsukna sa imo. Muna nga ang importante, limpyo ang aton konsensya tubangan sa Diyos. Amen. Kag amo ning bot ipasabot ni Paul sa praises niya sa verse 23. Aton ni piyong aton. Lord, nagayukbo kag nagapasalamat kami sa mga mensahe karon nga amo nabatian. Mga malisod kini nga mga butang, hindi namon kini mahimo as being human, labaw sa tanan. Hallelujah. Because Lord, as human, we are full by sins. Hindi namon kini masama. Pero salamat sa imo balaan ng Espiritu Santo nga nagatabang sa amon, nagamotivate sa amon. Madamo nga salamat o Dios nga imo kami gihatagan sing dako nga tingwa. Kag Lord, sa sini nga kabuntagon,
ang amon Ginoo Dios i-confessa. Mahimo namon kini tungod kay may Dios kami sa kabuhi. Hallelujah.